pala si Direk. Si Direk na pala yan. Hi, Direk. Idol ko to. Hi. Hello, Miss Jo, hindi ba ako magsalita? Sige po, make it short and sweet, Miss Joyce. Ayan. Hindi naman ako magaling magsalita. Gusto ko lang i-share yung aming nararamdaman mga simpleng tao. Okay, sige po. Alam mo ba na first time kong bumoto ngayong naiyak ako. Araw-araw ako nanonood dito. Gusto kong umakyat. Gusto ko lang ilabas kung ano yung nararamdaman naming mga simpleng tao. Alam mo ba, kay PRRD ko lang nararamdaman. Grabe yung iyak ko. Yung nararamdaman namin mga maliliit na tao pag meron kami kinanain sa bayan, yung pinapakinggan niya yung kung ano yung nararamdaman namin. Pero yung gobyernong ito, kahit ano yung sinasabi namin na parang walang nakikinig sa amin. Iba yung dati. Alam mo, kagabi may OFW na umakyat sa'yo. Gusto ko umakyat. Gusto ko lang ilabas kung ano yung nararamdaman ko. Bilang simpleng tao, bilang mga maliliit na mga tao tulad namin. Iba yung nararamdaman namin kay PRRD. Dati parang may tatay kami na pag may nararamdaman kaming yung parang gusto namin may tao na sa likod namin. Hindi tulad ngayon, parang wala. Parang sa pamilya na watak-watak na kayo, wala kang masumbungan. Iba yung kay PRRD dati. Alam mo ba, Miss Joey? Siya lang yung presidente na araw-araw, gabi-gabi ako umiiyak sa Panginoon na, Lord, please, bigyan mo ng mahabang buhay si Tatay Digo. Kasi ramdam namin merong tatay na... Sorry, Miss Joey, kasi gusto ko lang ilabas. Actually, ano po, no, Ma'am Joyce, sa totoo lang po, kahapon kasi direct, may umakyat na OFW, tapos naghihinaing siya, kasi takot na takot siya, sabi niya ganun, yung bayan ko sa Palumpon, Leyte, sabi niya, after ng PRRD administration, naramdaman ko uli yung takot at saka yung pag-aalala dun sa pamilya ko. Nagtatrabaho ko ngayon dito sa abroad. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa pamilya ko sa Palumpon, Leyte. Why? What's happening in Palumpon ba? Violence basically. So meron silang kapitbahay. Peace and order. So meron silang kapitbahay na wifi lang daw yung nag-aano lang daw, kumakabit lang daw sa wifi. Ayun, binaril na. Huh? Alam mo ba, Miss Joey, maputol ko lang yung, alam mo ba kaming mga OFW dati, yung si Tatay Digo yung nakaupo. Pag may ibang lahi kaming kasama sa loob ng bahay, yung mga maitim, alam mo naman, nagsisilos sila sa mga Pinay kasi iba yung treatment sa Pinay dito eh. Alam mo ba? Nasaan ka ba, Miss Joyce? Nasang bansa ka? Jordan po. Alam mo, first time kong bumoto nung CBBM. First time. Pero hindi naman ako bumoto dahil sa kanya. Dahil lang kay PRRD kasi nga, parang kami ba, na-excited kami ano nangyari sa bansa mula nung siya yung umupo. Hindi naman kami. Actually, ma'am, may alam ko ha, may chika ako. Actually, kaya binuto natin si BBM kasi hawak niya si Sara. Kasi vice president si Sara. Diba that At saka time? ano po yung sa amin kasi, yung sabi nila na continuity, doon din kami. Alam mo ba, kahit si Senator Amy, parang naawa din kami sa kanya ngayon eh. Hindi naman dahil hate namin si BBM, pati na rin si Amy. Parang naramdaman namin yung puso ni Senator Amy na gusto niyang maging maayos. Narinig ko yung speech niya kanina eh. Yung sinabi niya kay Tambi na Marcos yung administration ngayon eh. Kaya ayaw kong sirain lang ng isang Romualdez. Naramdaman ko yun eh bilang isang anak na parang swerte mo na bumalik ka para bumawi ka sa pamilya mo tapos isang pangalan na isang apelyido lang sumira sa napakatagal yun ng nabaon sa pangit na pangalan, sa pangit na tingin ng tao tapos bumalik kayo by the grace of God na yan at saka ginamit si Sara para bumalik kayo. Nagpaubaya na nga si Sara ay para malinis lang yung pangalan nila tapos isang Romualdez lang yung sumira. Di ba ang sarap dati eh. Kahit hindi ako interesado sa politiko dati, binuto ko siya para lang maging maganda para hindi ko maintindihan. Apo. Well, nararamdaman po ng lahat yung sentiments ninyo. And Correct, Ate Joyce. Saan po kayo sa Jordan? Dito kami sa Jordan, sa Amman, Jordan. 9 years na ako dito. Kailan po kayo last Pumunta ako dito 2015, tapos naging addict ako sa politiko dahil kay PRRD, taga Mindanao po ako, South Cotabato. Grabe, nagulat ako doon sa naging addict, Ate Joyce. Medyo, kasi yung term na yun.
Grabe, kung alam mo lang dito sa kami mga OFW, kahit nagtatrabaho kami, pero yung cellphone namin natatainga yan, kahit naglilinis kami ng CR. Pero ang cellphone namin, may headset dyan, nakatago. Sige pa rin, politiko. Nagdahil kay PRRD, naging matalino Nabuhay kami yung ano mga... po, no? Nabuhay yung ano ninyo, nabuhay. Ay, grabe, dito, matutulog ako kung anong oras matatapos yung live mo. Yun din ako oras matulog. Kanina, hinihintay kita kung anong oras ka magsimula. Kahit nandun yung amo ko. Bisaya di kadam, nanukha ko sa adik mo, madam. Akala ko ang adik na yan. Di ba ate, sino yung presidente, pag mag-speech siya, di ba, puro English yun, hindi tayo interesado, tapos sobrang haba. Hindi natin maintindihan yun. Is Daryl Yap ba ito? Yes, why that's okay. Oh my Yes. God! Idol! Oh my God! Sinalo ko yan siya, bago lang. Oo. Friend Direct kami si ni- Why That's Okay ay merong showbiz Friend channel. Friend kami ni ni Juliana Pariscova Segovias Kinemi. Ayan. Okay. Meron siyang YT Yeah, channel with, nakabatch ilan kami yung sa followers mo? Sa ano? Sa Pinas Showbiz? 185. 185,000 followers. Nakabatch kami, sir, sa Miss Q&A before. Oh, okay. Nice Oh to my know. idol! Anyways, Joey, speaking of OFWs, kung ikukumpara mo yung pagtanggap kay BBM ngayon sa Vietnam, it's very different. Iba dati. Gusto Oo, ko iba. itanong yan Ngayon, eh. Oo. ngayon, sobrang nipis ng tao. Alam mo, di ba sabi ko sa'yo, one of my favorite countries yung Vietnam. Talagang gustong-gusto ko yung Vietnam. Ang dami kong kaibigan dyan, ang dami kong, as in, lahat ng sulok ng Vietnam napuntahan ko na. And, ako, I spent Christmas din sa Japan, New Year in Macau. Lahat doon ng mga OFW, sobrang disappointed. Hindi ako nag-iimbento. Sobrang nangihina sila. Sobrang, bakit naman ganun direct? Ano ba nangyayari? Bakit ganyan? Wala pang kalahating taon, inaaway na nila si Inday. Ba't ginaganyan naman? Sobrang, hindi kaya naintindihan ko si Ate Joyce na naiiyak siya kasi parang pakiramdam kasi ng mga OFWs, nagamit din sila. Yun yung nararamdaman talaga nila. Totoo. Kasi yun Alam mo ang sinasabi sa akin eh. Alam mo ba direct kami mga OFW no ano ko lang experience namin dito. Nung kay Tatay Digong dati, kahit ayaw ng amo namin na lumabas kami kahit hindi pa day off, pag magsabi si Tatay Digong na ganitong lugar magpunta siya, maggawa kami ng group chat yan. Lahat ng OFW, ganito, punta tayo sa ganito tayo. Pagdating ni Tatay Digong, di ba ang daming mga OFW na kasalubong. Ngayon, Nag-organize si BBM magpunta. Si BBM magpunta sa ibang bansa. May OFW ba na kahit mga amo namin dati, pag magsabi, grabe, idol namin yung presidente nyo. Kahit yung amo ko, hindi niya kilala si Duterte. Sir, yung presidente namin, sir, nandito siya ngayon, papunta kami, sir, mag-off kami, sir. Sige. Yung presidente nyo, lagi niyang sa TV. Grabe yung mga OFW natin. Tapos, kahit hindi namin friend yung kapwa namin OFW, pag sinabing pumunta si Duterte dito, magawa talaga kami ng grupo na para magkita. Kahit ulan, kahit pinapagalitan kami ng amo namin, wala kaming pakialam, basta lang makasupport kay PRRD. Ngayon, first time kong bumoto, hindi ko binoto si PRRD dati kasi hindi pa ako registered. Dito lang ako naka-registered sa Jordan kasi nga, ayaw kong matalo si BBM kasi nandun si Sara, ayaw kong mapunta. Kasi nga sabi ni BBM, ituloy niya kung ano yung ginawa ni PRRD. So ako, hindi naman ako interesado kay BBM, hindi ko nga inopen yung mga video niya kasi inaantok ako at saka hindi ko maintindihan, hindi ko ma-feel yung mga speech niya. Kahit anong pilit ko, ipasok ko sa loob ng tiyan ko, ipasok ko sa lahat ng Presidential katawan ko. Communications Office, pakinggan nyo to! Diyos me! Makinig Hindi kayo! Hindi ko talaga ma-feel ang mga speech niya. Parang yung batang estudyante na nag-memorize ng tula sa school na gusto niyang i-memorize na hindi niya talaga ma-memorize. Pero pag si PRRD magsalita, kahit ayaw kong umiyak, hindi ko maintindihan bakit tumutulo yung luha ko na hindi ko maintindihan bakit ganon. Siya lang ang presidente na iniiyakan ko gabi-gabi. Araw-araw yan. Pag mag-speech niya, tumutulo yung luha ko. Hindi ko maintindihan. Ano bang pinakain mo sa amin, PRRD? Natuto kaming lumaban kung ano yung prinsipyo. Natuto kaming maging may prinsipyo sa buhay dahil kay PRRD. Natuto kaming lumaban pag tama kami dahil kay PRRD. Natuto kaming magmahal ng bayan namin dahil kay PRRD tinuro niya sa amin. Dati wala naman kaming pakialamin. Pero pakialam namin sa politiko. Dati puro naman mga loko yung nandyan eh. Pero dumating si PRRD, hindi namin masaya kung mawala siya. Tapos ganito yung bayan namin. Hindi namin kaya. Kaya nga, tuwa kami kasi nagsama si Tara at saka si BBM. Pero bakit ganyan si BBM? Parang walang pakialam sa bayan. Nagkaroon po tayo ng pag-asa kay PRRD, no po, Tita Joyce. Ang daming tinuro ni PRRD sa amin. Ang dami. Hindi namin yan. Kaya nga, kaya mahal na mahal ng taong bayan si
si PRRD kasi yung mga aral niya nasa puso ng tao, hindi yan mawawala. Mm. Naalala niyo yung Actually, COVID. Tita Joyce, ano nga po ito pong sentiment ninyo ay lagi ko ring nasasabi sa mga live ko. Pero iba po talaga pagka nanggagaling talaga dun sa sa mga kagaya po ng mga kababayan natin na OFW, yung natuto tayong mahalin yung bansa natin, 'di ba? Diyan hindi ko makalimutan si PRRD. Yung YouTube ko, puro PRRD nandyan. Direct pakiabot kay Senator Amy, ituloy niya lang, huwag niyang intindihin yung mga, siyempre mahalin niya si BBM bilang kapatid. Nandun na tayo doon mahalin niya, hindi yan mawala bilang kapatid. Pero yung prinsipyo, ibawi niya yung pangalan nila, kahit man lang si Senator Amy. Ako kahit DDS ako, hindi ko masabi na hindi ko gusto si Senator Amy, basta lang may prinsipyo siya. Mamahalin ko siya tulad ng Sige, pagmamahal ko kay Sarah. Ate Joyce, i-record ko to o kausapin mo siya, ipi-play ko to sa harapan niya mamaya, magkikita kami. Ano sasabihin mo kay Senator Sige Amy? po. Ayan. Ay, thank you po. Senator Amy, ako po ay isang OFW. Kahit po kapatid mo si BBM, kahit ganyan po yung nakikita namin kay BBM, nakikita mo naman siguro yan, hindi na dapat sabihin kung ano yung nakikita namin. Nararamdaman niya ng taong bayan, ibang-iba si BBM sa tatay mo at sa sayo. Kami hindi ko naman nararamdaman kung ano yung nangyari noon, 35 years old po ako. Sana po, okay, nandun na tayo, mahalin mo yung kapatid mo bilang kapatid, wala na kaming pakialam doon, kahit hindi yan mawawala kasi kapatid mo yan. Pero sana po, ipakita mo sa amin na hindi ka tumulad sa kapatid mo na yung walang prinsipyong tao. Ayaw namin sa ganun. Ipagpatuloy mo lang yung prinsipyo mo, baka mamahalin namin kayo bilang tagasunod ni PRRD. Kasi iba po, kahit mawala ka sa mundong ito, basta may prinsipyo ka, hindi ka makakalimutan ng tao. Ang bilis kalimutan ng taong walang Ate prinsipyo. Joyce, napanood mo ba yung ginagawa niya sa Senado? Oo po. Ano mo doon? Opo, nakita ko yun kanina, bilib na bilib ako rin. Nag-comment nga ako sa post mo yung sabi mo na ito yung tamang Marcos. Sabi ko doon sa comment, ipagpatuloy mo yan, Senator Amy, mamahalin kita bilang DDS. Okay. Sige, paparinig ko to kay Senator. Huwag ka na Sige umiyak, Ate Joyce. Baka mamaya may makakita sa'yo dyan, isipin minamaltrato ka dyan. Grabe, hindi mo talaga Ako mapigilan. sabihin na naman pato kita, Ate Joyce. Grabe. Napupuyat daw si Ate Joyce nakapanood ng live ko So, ako nga Ate Joyce, huwag niyo pong kalimutang magpahinga, okay? Salamat po, nakaakyat ako, at least nalabas ko yung nararamdaman ko. Opo. Sige, Welcome po, isi-send ko rin welcome po. to kay, i-send ko kay Inday. Actually, papabasa ko, may meeting kaming tatlo later. Sige po. Ayan. Thank you sa Salamat. Guys, Tapos, ingat po kayo lagi. Joey, ano mo naman si Ate Joyce, papabati ko siya kay Inday, tsaka kay Senator Amy. Ay, sige. Oo. Tsaka mga taga lahat ng nandiyan dyan sa Jordan. Oo. Ate Joyce, i-PM mo po ako sa i-PM mo ako sa Facebook. Ay, pwede po mag-suggest. Sana po yung ganito. Ala, nawala na si Kasi, Hello, Ate walang Joyce? hello po. Hello, narinig niyo po ako? Ayan, opo, you're back. I-suggest ko lang po na sana, araw-araw, di ba, gabi-gabi naman kayo nag-live kasi dito ako gabi-gabi, hindi ako nawawala. Sana po, may mga OFW na nakaakyat minsan-minsan man lang para marinig din ng mga ayan. politiko. Para marinig ng mga, si Tambi, kung nandito ka lang Tambi, akyatin ko yung malaking tiyan mo. Inis na ako dyan. Promise, ang sarap na ng pangarap Andun na okay na sa amin magpaubaya si Inday. Bata pa naman siya Okay lang sa amin magpaubaya si Inday kahit gustong-gusto namin. Gusto namin ibigay muna sa mga Marcos, at least mabawi man lang nila sa mga tao yung mga sinasabi na masama sa kanila. Yun ang gusto namin, kahit na gustong-gusto namin si Sarah noon. Okay, paubaya kami, walang problema, maraming panahon si Sarah kasi bata pa siya. Bakit ganon si BBM, hindi niya yung nakita kung ano yung binigay ng taong bayan na chance? Hindi lang naman siya yung Marcos Yun nga, narinig pa nila yung sabi ni Senator Amy. Yung sinasabi ni Senator Amy. Yung pakiramdam kasi na na wala kang kakampi. Parang ganun yung parang ganun yung feeling na parang wala kang kakampi. Kasi yun yung binigay sa atin ni PRRD noon na kapag ka merong nagmamalabis, meron siyang ginagawa, meron siyang action. Ganon. Like, for example po, yung example niyan, kunwari yung sa tubig, yung nagkaroon ng problema sa tubig. Hindi yung tinulutan ni PRRD. Talagang, hinanapan niyang paraan, hinanapan niya ng ganun.
Siguro, Joey, para sa mga OFWs, unang-una, wala pang isang linggo si PRRD na wala yung tanimbala sa airport. Yun pa lang para sa Ayan, oo, OFW na yun. oo. Correct, Yun pa correct, lang para oo. sa OFWs na yun. So makita mo talaga, si PRRD talaga, kahit naman si Inday, mahal na mahal ang mga, ang mga OFWs. Yung ang mga taga-Japan, nagre-request na pumunta si Inday sa sa Japan sa March para makasama nila. Alam ko pumayag na kasi parang ang daming naglalabi nun eh. Kaya sabihin ko sa Middle East din, kasi siya hinahanap eh. Nagulat nga ako kanina, nagpakita ng video sa Vietnam, hindi gaano karami. Kaya iniisip ko, ano bang, doon, hindi naman doon eh. So, sana sinalubong din ng mga kababayan natin. Pero, yun nga, hindi mo mararamdaman. Lalo na ako, ang daming pinag-premiere night ng mga pelikula ko, marami akong GC. Ngayon, after nitong sa People's Initiative, alam mo, may GC ako, kagaya sa London, 27 plus kami, naging 6 na lang. Ganon. Oo, yung mga parang dismayado Iba talaga dati. sila. Iba dati. Halimbawa, iba dati, kahit kunting sinasabi lang ni PRRD, ang bilis ng OFW para kaming mga, basta iba dati, iba ngayon. May sinasabi si BBM, wala kaming narinig, hindi namin ma-feel. Tingnan mo yung niya, yung bagong Pilipinas niya, tapos nanood ako sa kabila. Isang vlogger lang yun ha, tapos sa kabila, TV. Ano yung TV ng, hindi, ano yung station sa kabila, yung sa gobyerno? RNTV ba yun? RTVM. Yun, RTVM. Nag-live lang yung kabila na DDS na vlogger. Ilan yung views niya? 11K. Tapos yung kabila, bakit 9K lang? So TV na yun ha. Station na yun. Yung sa kabila, vlogger lang. Kahit doon man lang napansin nila na hindi na excited yung tao. Yeah, may sinend ako sa'yo ngayon, Joey. Tingnan mo yung figures na yan. Kaya yan din sa sinasabi ni, Oo. Nakita Oo, mo ba yan? nakakaloka. Yung speech ni PBBM doon sa Bagong Pilipinas launch is 56,000 views. Yung kay PRRD na speech on same day, 1.2 million views. At ito ay video ng Rappler. So yung Rappler pa Rappler to, kasi neutral ground yung Rappler eh. 'Di ba? Parehas Yeah. ayaw nito sa mga Marcos at sa Duterte eh. 'Di ba? Yeah. Lagi So, pa yung tinitingnan kung ano yung difference sa time, sa days, kung ilan yung views, ang layo ni BBM. Kahit mga vlogger lang, kahit kayo lang katapat niya natalo nga siya ni Maharlika eh. Nag-live si Maharlika. gigil na gigil si Ate Joyce. Dalawa yung attack mo sa Masama phone ng loob. dito. I think yung yung sentiment, napag-uusapan nga namin to ni Sas eh. Isa sa mga major concerns ng mga OFW talaga is peace and order. Kasi wala sila sa Pilipinas eh. Yeah, So, naiwan nila nag-aalala yung sila mga- sa mga anak. Nag-aalala sila sa Nag- mga anak. Nag-aalala sila dun sa mga anak, nag-aalala sila sa pamilya, nag-aalala sila sa mga taong naiwanan nila. Tapos for dati them to Miss Joey, focus, opo, para makafocus yung ating mga ating mga OFW. Napaka-importante na wala kang bagahing pag-alalang dala. Ang sinasabi nila, nung panahon ni PRRD, bawas na bawas yung pag-aalala nila. Kasi kampante sila na hindi mag-a-addict yung anak nila. Kampante sila na hindi lang basta-basta mapapahamak yung anak nila sa lansangan, yung mga mahal nila sa buhay sa lansangan. And they cannot, hindi nila masabi sa ngayon, yung sa sitwasyon ngayon, bumabalik na naman yung droga sa lansangan. Sobrang daming snatcher, Joey. Sobra. Oo. At ang mura na niya, bagsak presyo na ang droga sa lansangan. Dati kasi, halimbawa, pag nagkukumukuha kami ng mga requirements, mga OFW, pag hindi maganda yung trato sa amin dati, takot na takot yung mga taong gobyerno dati na hindi magtrabaho ng maayos kasi takot silang makarating kay PRRD, lalo na pag may cellphone kaming hawak. Takot na takot silang mag-snap sa amin, takot na takot silang hindi gagalaw sa upuan nila kasi takot silang baka mag-video kami tapos makarating kay PRRD. Yun, pero ngayon, hindi ka pwede magsumbong kasi mas matapang pa yung mga taong gobyerno ngayon. Oo nga eh. Kayong mag-alala, Ate Joyce. Yung isa sa mga reason nga po kaya ginagawa natin to ay para ipaalala sa ipaalala sa administration, do sa mga taong pinagtitiwalaan natin ng boto natin, na gawin yung tama. Ayun. Nakakalungkot kasi ngayon, ito lang yung magagawa muna natin sa ngayon eh, pero we can always try, 'di ba? Pwede nating kumbaga yun yung best na pwede nating gawin bilang mamamayan. We can always try na gisingin sila. Lalo na si Ate Joyce, very much ang love niya kay Tatay Digong. Pagdasal mo si PRRD, kasi alam mo na, ngayon, matanda na, hina-high blood pa nila. So, pagdasal mo si Tatay Digong.
Pero, actually, direct, ang tawag dito, sabi ko nga, na-mention ko to sa live ko before, sabi ko, hindi ako pala dasal na tao, pero nung presidente si PRRD, Ako din. nagdadasal talaga ako na na sana matapos niya yung term niya. As in yung, Kasi ang dami niyang kalaban eh. Ang dami niyang kalaban ng mga malalaking tao dati. Nakatapos. sa tingin ko talaga, no, yung dami nang nagdadasal kay yung kalusugan ni PRRD nung presidente siya, naitawid talaga ng dasal ng mga tao. Naitawid talaga ng dasal ng mga tao. Para akong baliw dati, 2000, ano pa yun, yung grabe na yung mga tira niya sa mga malalaking tao ng mga tawag na, mga drug lord. Gabi-gabi akong umiyak sa higaan ko. Para akong parang ang lapit-lapit ko na sa Panginoon para dahil lang kay PRRD dati. Ano, huwag lang siyang saktan ng mga kalaban niya. Mm-mm. Ayan. Well, anyway, maraming salamat po sa pag-share ng inyong sentimiento, Ate Joyce. my God. Ano po yung message ninyo? Thank you so much, Ma'am Jolie. At saka kay ayan. Sige po, thank you. Nakakit ako, nakalabas yung mga nasa puso ko na kinakabahan, umiiyak. Hindi ko maintindihan basta totoo yung nararamdaman ko. Ikakat natin tong nyo, Ate Joyce, itong sentimiento ninyo para makarating. Ayan. Sige po, salamat. Maraming salamat po, Ate Joyce. Ingat po kayo dyan sa Jordan. Bye-bye, Direk. Idol ko yan. Bye. Bye. Madam. Yes, Madam. why that's okay. Yes. This is my final before ako magbaba. Actually, I'm BBM supporters talaga. So, eto lang, I'm Duterte din before. So, para sa akin, Hindi hindi pa before, ba't hindi ka na Duterte supporter Duterte ako until now. Pero, until now? di ba, iba naman ang presidente natin, iba, di ba? Kung presidente, di ba, ano talaga natin, kumbaga, Supportahan ka rin. supportahan natin. So, ang presidente natin ngayon, si Bongbong Marcos, supportahan natin. Kasi, hindi naman niya president, hindi tayo, kasi in every president, may mga ganyang issue talaga. May mga ganyang issue. May mga nagmamarunong, may mga iba. Di ba, ganun talaga ang politics. So, as a ordinary person, ordinaryong tao, 2 years pa lang siya. So, 6 years, supportahan natin. Malay natin, di ba? Hindi pa huli ang lahat. Malay natin. So, nagkagulo sila, di ba, Duterte at saka Marcos. So, ewan ko kung ano talagang mangyayari, pero let's just pray, guys. Kasi, May 4 years pa may 4 years pa si PBBM to change things around. oo. So, supportahan na lang natin, guys. Ang ano kasi dito, why that's okay, meron pa siyang chance para baguhin ang isip ng Yes, exactly. Yun nga. however, you also have to understand the frustration of the people in the past 2 years. And this is something that the current administration has to understand as well. Okay? I understand yung sinasabi mo kasi tama naman yun, no? Na the success of this administration is the success of the Philippines. So wala tayong problema doon. It's just that this administration has to recognize that we are losing hope because of what is going on by far. So, ang hope natin dito is really not of course we want this country to do well. We want the president to do well. So that is why he's being criticized right now. And he being criticized right now is actually a form of support. Because we only have one country. Kaya nga galit na galit yung mga tao. Kaya nga kasi gusto namin umayos. And that is something that has to be listened to, and that is something that this administration has to understand. Ayun. So doon naman nanggagaling yung mga tao na na-frustrate. We also have to recognize that. Kailangan natin i-recognize yun. Ayan. Yes. Alam ko dito lahat, Duterte support. I am a Duterte, I'm taga Davao. So, Duterte supporters din ako. Pero, lang tayo ba? Be fair. Ganun lang yon. Be fair. Kuan lang natin, kumbaga, is supportahan na lang natin, guys. Huwag nang magkagulo or anything. Tayo-tayo lang din naman at the end of the day. So actually, mga DDS, sa lahat ng mga DDS dito, I'm taga Davao, supporter din ako ni Sara. So, kasi noon, Sara, kaya binoboto ko si BBM kasi si Sara taga Davao ako. Kung iba yung si Sara, kasi may chismis Sara Lenny doon, di ba? Ganun yun before. So, andun kasi si Sara. So, sinusuportaan niya presidente, di ba si Bongbong? Kung hindi si Bongbong actually yung presidente, kung si Lenny yung sinuportaan ni Sara, so si Lenny. Kasi iba dito sa Davao, magkaisa talaga lahat basta Duterte. Ganon yon.
Kaya si BBM yung binoto dito. So, actually, malaki din ang ano ko ni Bongbong Marcos kasi, di ba, concert, ganun-ganun, mga maraming chika, yung mga concert sa Coldplay, ginamit pa yung helicopter, ginamit pa yung mga ano, di ba? Malaking frustration talaga. Pero pagbigyan natin, guys, kasi wala tayong magagawa. Siya na yung presidente natin. So, wala tayong magagawa, guys. Ano na lang, Sorry, natatawa ako sa comment ng mga 6 years na lang. Hintayin na lang natin ang 6 years, guys, kung anong mangyayari. Let's just pray. Huwag tayong- why that's okay. Sabi, why that's okay. Tama-tama daw yung pangalan mo, why that's okay. Nung daw 1 year pa lang si BBM, sabi nila, pagbigyan natin, 1 year pa lang siya. Oo. Ngayon daw, second year, pagbigyan natin, 1 year pa lang siya. Ang point lang naman ni why that's okay. Yes. He's the president and we cannot do something about Yes, it. yes, Supportahan ganun yun. lang natin Guys, siya. ano tayo, mag-comment tayo dyan na, paiyak-iyak tayo pag ganun, wala tayong magagawa, guys. Wala tayong magagawa kasi siya ng presidente ngayon, guys. Kung anong mga comment nyo, wala tayong magagawa. Let's just be, ano lang tayo, dawat-dawat, kung sa Bisaya pa, dawat-dawat na lang ta, guys. So, let's be just, maningkamot tag sa atong kaugalingon, di ba? In everyday life, magtrabaho tayo. At the end of the day, tayo ng sarili natin ng ano natin, hindi tayo mag-ano sa presidente natin. So let's just pray. So ganoon lang yun. At the end of the day, tayo lang din naman ang magtutulungan, di ba? So, in 6 years, let's just hope na magiging maganda ang Pilipinas. Ganun din naman, 6 years. Pero at the end of the day, tayo sarili din natin ang ano natin, di ba? So- But I also hope, why Yeah. that's okay, that you give space to the people who are Yeah. disappointed. Because it's very Ano lang tayo, B. you also have to listen to them because these are real sentiments that affect their lives. So, in as much as, of course, I think there is a problem with understanding yung support. Pag sinabi mo bang support at ikaw ay nagki-criticize, ibig sabihin ba nun hindi ka na supportive? Siyempre, yung mga tao, they really want sabi ko nga kanina, yung sentiment, wala na magagawa yan, yung presidente, yes. And that is why people are voicing out their concerns because they know that it is the president who can do something about their disappointment, Okay. frustrations. Okay, madam, let's just spare, bababa ako. So, sa mga, I know, DDS kayo, di ba? I know, ang ingay ko, ganon, etc. So, mga ganon. Kasi iba-iba tayo, may vloggers na DDS, may vloggers na BBM, ang gulo. At the end of the day, sarili na lang natin ang ato, magtrabaho It's okay, tayo. it's okay, why that's okay. So, ikaw Yeah. sa'yo, if it's good, I know. things are There's good. nothing wrong So, about wala it. namang There's nothing wrong problema about doon. it. Wala namang problema doon. And sa mga nag-comment, alis, okay, just fine. Kasi nagpalabas na ako sa aking, sa aking damdamin, guys. So, ano ba yung Okay. paalis na yan? Yes, I Okay, know. so, anything else that you want to share why that's okay? Yes, ito ha, suportaan na lang natin, guys, kasi actually makasara ako, maka-Duterte ako. So, wala tayong magagawa. 6 years ang hintayin natin na si BBM talaga, hindi siya mababawa sa pwesto. Hindi talaga yan. Promise. At the end of the day. I think you said that already. Nagets na namin yung part na yan. Anything else? Mhm. So, in 6 years, paiyak-iyak tayo. So, wala tayong magagawa, guys, kasi 6 years, wala pa, 4 years pa, di ba? So, ang atin na lang is, siguro nating sarili natin, magtrabaho tayo, magsikap tayo, kasi at the end of the day, sarili lang natin ang ating kalaban, ganun. So, Okay, Tama, anything tama. else? thank you so much, Ma'am Joey, Okay, and thank you. Why that's okay? Idol Boss Daryl Yap. Thank you so Sige, much. salamat. And, guys, sorry talaga, guys. Sorry sa mga nag-comment dyan. Wag ka Good. Oh, you are not sorry kasi nga yun yung ano mo. Yun ang nararamdaman Yun mo nga yung eh. nararamdaman mo. So if that's your opinion. Ito naman mga nagko-comment na to. Yes, guys, aalis na ako para wala nang magagamit dyan sa baba. Okay? Okay. Kalma lang, kalma. Okay na, Okay, okay na. kalma Why lang, that's okay. guys. Sige. Okay. Thank you so much. Mhm. Bye. Okay, bye-bye. Ayun. I think, minimin naman niya, she means well. She means well. However, hindi lang rin doesn't sit talaga well kasi it doesn't sit well sa ibang mga kasi parang supportahan na lang natin, parang ganun, which is, Wait. Mahirap kasi as of- tanggapin direct eh. Kung kunwari ikaw nag-aalala ka, yung anak mo mag-a-addict, di ba? How can you just say na it is okay? So I think that is where the sentiment in the comment section is coming from. But anyway, para sa kanya, kaya niyang tiisin yun. Kaya niya magpaakyat na... ka pa daw, sobrang daming nagising tuloy. Seryoso? O sige, magpapaakyat. Okay na ba sa'yo, direct? Sige, Oo, magpaakyat. sige, I enjoyed it nga. It's the first time actually. Pero you take into consideration yung suggestion ni Ate Joyce na every time you do live, parang you make an OFW parang say a piece, no? Just like Oo. we have someone from Jordan and then siguro maybe from another country, no? Mhm. Para
para naririnig marinig natin natin. sila. Alam mo, Naririnig paiyak natin na ako kanina kay Ate Joyce. Totoo, actually ako din eh. Naantig ako, sa totoo lang. Oo. Kaso lang nung sinabi niyang hindi niya daw maintindihan yung sinasabi ni BBM, nilagay niya sa utak niya, nilagay niya sa tiyan niya. Sabi ko, ba't kasi lalagay mo sa tiyan mo? Pero yung ano talaga, Crazy. I think that is something that the administration has to 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 take into consideration. Hindi nakakarating yung mensahe sa normal na tao, 'di ba? Hindi siya Exactly. naiintindihan. Well- Bakit gano'n? Oo. Well, kasi, alam mo sa kanila si Amy lang ang masa. Alam mo naman yan, Joey? Sila talaga masa. Kasi Jolog si Senator Amy, aminadong Oo, Jolog talaga, siya. Eh. talaga. Yung dalawa niyang kapatid, ano yun yung isa, opera singer, o di, Oo. alta-alta din. Alta BBM talaga. naman, di ba? Talagang, talagang mataas yung pamilya nila. Pero si Senator Amy talaga ang mana sa tatay na makamasa. So, alam mo, Actually, labas na labas yung pagkamasa ni Senator Amy nung sumagot siya dun sa barda ni Martin Romualdez. yung inugali, yung gano'n. Yung inugali mo, umiiyak ka. Isa rin no? Bardagolera. Nakakaloka. Ayun. Ayun lang. Hello, Alexei. Hi, Joey. Hello, Hi, hello. Ayan. Maraming Hi. salamat sa pagkapit. Ayan. Ayan, hi. Ayan. Meron ka pong gustong i-share? Well, actually, I want to actually discuss yung Independent Mindanao. Are you okay with this? Or wala tayong time ngayon for that? Okay naman po. Wala naman pong problema. Pero, yeah. Is So, it short what and sweet? would you like to say about it? You Well, can share your sentiments naman po about Independent Mindanao. Personally, I am all for it. I think it's about time. And it's so surprising that CPRRD pa yung nag-umpisa, that he was the one that brought it up. I did not expect that. And alam mo, let's say, Really? Ako naman parang I was not surprised at all actually. yeah, kasi the only reason why hindi ko na-expect yun is because he always insists on magkaisa tayong bansa. We gotta keep that together as much as possible. And he's always been fighting for that. So, maybe it's just an idle threat as a bargaining chip on the national politics table. Pero, let's say it isn't. Kasi nakikita ko everywhere, na parang nagising yung mga tao na gusto talaga itong mangyari. And like the sentiment is growing. And I think with that sentiment growing, the possibility of that is growing every day. And it might actually happen. Ultimately, what I want to ask you is, yung tanong mo rin, do you think they would accept us dito sa Luzon who share their sentiments, yung sawang-sawa na tayo dito sa corruption na nanggagaling dito sa atin? Ang alam mo Alexei, ang ko doon, ang feelings ko talaga diyan sa One Mindanao is this. At the back of my head and at yung pinaka bottom ng heart ko, I want one Philippines. Gusto ko isa lang tayo. Gusto ko magkaroon tayo ng consciousness at pagmamahal dun sa isang bansa in whatever shape or form, pero isa tayo. Yun yung nandun sa pinakababa ng puso ko. Pero, yung One Mindanao sentiment na yan, na sinasabi nila ngayon, I cannot oppose it ng bonggang-bongga. Why? Because their call for One Mindanao is being rooted on very practical reasons. We have neglected Mindanao for a very, very long time. I agree. Now they are attacking the Dutertes by what? By saying that 51 billion went to the south noong 2019, 2020, 2022. Galit na galit sila na ba? Saan na yan? Ganyan. And for me, that is just an ultimate insult sa Mindanao. Why? Absolutely. Because prior to that, hindi nyo pinupondohan ng Mindanao. And now that they got 51 million, you're going to turn it into circus at sasabihin nyo na ninakaw yung pondo doon? Eh, hindi nyo nga pinupondohan yan for the longest time eh. Pagkatapos For more than gagamitin 100 nyo, years. this time around, just to put a politician down in Mindanao, gagamitin nyo na panira doon sa congressman nila doon. And then, Direct Daryl, nag-live kasi kami ni Sase, tiningnan namin yung mga DPWH projects. Okay. Sa Mindanao, sa Bicol. We look at, because saldi ko is ako Bicol. Tiningnan namin yung DPWH project sa Mindanao at saka sa Bicol. And always, the money that was allocated sa Bicol region is always greater than that of Mindanao. So I do not Bicol, understand. as in Bicol Region 5 kontra Yes, Bicol region. all the regions in Mindanao? Yes, kung saan representative rin ako Bicol is representing the region di ba?
So Yeah. parang ang sa akin doon, parang saan nanggagaling yung audacity ng itong mga to? You know, to turn these issues into a political circus when in fact yung very 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 short time that Mindanao is prioritized pagdating sa mga projects, gagawin yung katarantaduhan. When Kinansalan in fact pa. it is something that is verifiable. I mean, nasan ba yung 51 billion? Kinurap ba? Because this is 2020, 2019, 2020, 2020, 2021, 2022. The books are already closed. Those are in COA already. Diba? Verifiable yun sa DPWH website. What exactly is your problem about it? Why do you make issue out of that, Saldico? So parang doon ako naiinsulto. After that, they canceled the Mindanao Railway project. Na I can understand na yung reason na kasi tumabang talaga ang China diyan eh. 'Di ba? Tumabang talaga ang China diyan kasi it was supposed to be funded by China. Tumabang talaga 'yan, and then they said that hindi maghanap na lang tayo ng iba ganyan, mag-ibang magpopondo diyan. And for 2024, you wanted to fund ay 500 billion ayuda. How much is the railway project? How much the Mindanao Railway project cost? 83 billion. You cannot look for fucking money para bigyan ng tren ng Mindanao, pero meron kang 500 million pang ayuda. That is an insult. So kaya sabi ko, itong One Mindanao na to, it is coming from practical reasons. It is coming from if you want to kill this sentiment by the Mindanaoans, answer their practical needs. And if you're not going to do that, I'm not going to oppose it, really. You have been neglecting them for a very, very long time. Act I up. think kaya to binuhay ni Tatay Digong is just to show, the congressmen na yung sinusulong nila very divisive. Kasi, ngayong sinasabi niyang, sige, gusto niyo magkanya-kanya tayo, o yung Mindanao, hihiwalay sa inyo, kaya niyo ba? Siyempre ngayon, nare-realize nila na, number one, ito yung mga major realization yan from what I know. Number one, na influential pa rin si President Duterte. That's number one, no? Doon sila nagulat. Number two, nung sinabi niya na magkanya-kanya na at ihiwalay ang Mindanao, doon din sila nagulat ulit na kapag pinush nila yung gusto nilang mangyari at nakuha ni Tatay Digong ang suporta ng buong Mindanao, makakawawa din talaga sila. So, he's forever, my idol when it comes to tactics and Yes. and 'di ba? Very And the art of timing, yeah, art of timing and art of how to talk to the public. Ako pagpasensyahan nyo na number one, ayoko humiwalay ang Mindanao sa Pilipinas kasi pag nangyari yon baka titira na lang ako sa Mindanao. Later, Dali mo meron property absolutely. ka sa Mindanao. Meron akong property sa Oo. Davao, meron, buti naman. Mm. Ayun. So Ayun. wag naman kaya nga pag the team of Senator Amy will be there on Friday sa Davao. So sabi ko nga kay Senator, hindi kasi ako makasama, may shooting ako. Sabi ko, just check on Tatay Digong. Ako naman number one ako sa kanya, health Because yan sabi ko, kung gusto niya hiwalay ang Mindanao, dapat ma-supervise niya pa yan kung anong mangyayari. I know pagod na yung mga kapatid natin sa Mindanao. Lalo na when it comes to not only budget but attention as well. Lalo na pagdating sa lahat, hindi lang sa budget, Joey, even in tourism, even in infrastructures, medyo dehado talaga, Pero kahit pa paano naman nung time ni Tatay, nabigyan ng pansin. No? Hindi ko lang alam tong ngayon sa kila BBM. So, another thing to learn. Hindi ko alam yan na mas malaki pa yung budget ng Bicol kaysa sa buong Mindanao. How many regions are there in Mindanao? Around 8 na. Mga 5? Region 11 and Region 5 yung kinumpare namin And Okay. meron talagang malaki talaga yung difference. Nagtanong na ba kayo sa mga taga Bicol kung naramdaman nila yung budget na yon? Hindi pa ako nakakabalik sa Bicol simula ng Oo. election, baka katayin ako dun Remember yung big build ni PRRD, yung high valued infrastructure projects were actually Bicol region was actually Bicol region benefited from the build project. They got an airport, they got a port, and ang tawag dito, ano pa ba yung mga high value? That's why they cannot jump Inday I know sa Bicol,
Lenny Sara yan eh. So, I know they cannot junk and die because sa ano ni PRRD nagkaroon ng airport doon eh. Imagine. 'Di ba? Mm. Ayun. Ayun lang. Ay, sabi ni Amir, drama lang yang si Aimee to save Bongbong, sabi niya. Well, she's really trying to save her brother and there's nothing wrong with that. For me, pero at the rate things are going, it's not only to save Bongbong but to save the constitution and to save the country. You cannot blame the ate if she's trying to save her kapatid. Pero let me ask you, kanino niya nililigtas? Kanino niya sinasagip ang kapatid niya? Mm. Yun ang pag-isipan natin, 'di ba? Mm. Ako yung pakiramdam ko kay Senator Aimee would always be measured doon sa ginagawa niya. So, kung kunwari ngayon, si Senator Aimee is very, 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 very critical doon sa People's Initiative. And that is important for me. Kasi ayoko talaga yung Tambi Initiative na yan. And siya yung senador ngayon na G, na ipatigil to at talagang gusto niyang ipakita sa lahat na ito ay sham at ito ay led by yung kapatid niya at saka ni Tambi. Yeah, it's Pinsan Initiative. Pinsan Initiative ito, 'di ba? And for me, yun yung ano ko yun yung as a normal citizen, yun yung value sa akin ni Senator Aimee Yung relationship nila sa kapatid niya kasi hindi ba natin magagawa dun kapatid yun eh. You're gonna do the same sa kapatid. Pero hindi talaga sila nag-uusap. Hindi talaga sila nag-uusap. Ever since before kampanya pa, hindi talaga sila okay. Katabi ako ni Senator Aimee almost 24/7. Halos di na kami natutulog niyan, nagsushoot kami and all. Hindi talaga sila nag-uusap. Ang mga usap nila in public, yung mga nakikita yung pictures na magkasama sila, yun na yun. Pero hindi sila nag-uusap ng matagal. Hindi ako natatakot at nahihiyang sabihin yun. They're not okay. Because Senator Aimee and the First Lady, they are really not okay. Di ba inaway ka na ng mga loyalist kasi nung sinabi mo magkaaway si Lisa at saka si... Yeah, di ba? Sabi Dito nila, sa gumagawa ka intriga. ba't ko daw sinasabi yun? Buti na lang sinabi ko yun noon para na-clear na walang kinalaman si Senator sa mga kachipan ngayon, di ba? Oo. So, ayun. Naalala ko talaga galit na galit nung nun eh. This was kumbaya time pa. Yeah, Di ba? I know. Nung pa to, yung kumbaga bati-bati pa lahat nito, nung Oo, minention sinabi mo ko na. lang. Oo. Sinabi ko lang naman na gano'n na gano'n na nangyari. Mm. Ngayon naman, nagagalit sila sa akin dahil gumawa daw ako ng video na sinisira ko daw yung Filipiniana outfit. Guess. Nung nasa swimming pool na siya, di ko na kinaya. Ay, hindi ko ba nasend sa'yo yun? Nasend ko lang yung konti dati. Nasend mo siya ng buo, pero hindi kumpleto, pero nandun rin yung swimming pool. Pero kasi syempre mas maganda yung buong buo. Ay, Nakakaaliw. well, pag hindi pa nila ako tinigilan, magkaka-part to yan. Kaya tantanan nyo na ako sa mga paggamit sa akin dito sa mga live ni Joey, nire-repost nyo, hina-hashtag nyo pa ako para meron kayong ipapakain sa pamilya nyo. Tigilan nyo na ako, magkaka-part to yan. Tigilan nyo na ako. Ayun, nakakaloka. Sino yung tawag dito yung gustong umakyat na kineme? Ayan, yung link nasa comment section. Ayun. Andito si Arya. Ayan. Hello, Arya. Sige, habang hinahanap ni Arya yung mic niya. Alexi, meron ka pang gustong idagdag sa sa mga concerns mo? Well, actually, oo. I had something to say. Yeah, go. Ayaw ko sumabati. Sige, go lang. Kahit yun sa One Mindanao topic, I think in the long run, in the grand scheme of things, we look 20 years, 50 years, even 100 years into the future. If that happens, I think it would actually be good for the entire region of our part of the world. Kasi they have all the resources, they have everything to gain and nothing to lose actually by doing that. So let's say it happens. In 20 years, they're at the cusp of first world economy status, possibly if walang destabilization from within, right? So how would Luzon and Visayas react to that? That they must be doing something right and we should try and follow, di ba? And they might do something similar on their own. I think it would be good for the entirety because it's evolution in the social consciousness of all the people in our region. It would be a manifestation of that evolution, I think. Actually, tama ka Alexi, kasi yung trend talaga with what is going on now here in the Philippines at yung trend talaga, yung trend talaga ng Mindanao
is really going to is leaning towards independence. Kasi yun nga if yung opportunity na nagkaroon na tayo ng Philippines, 'di ba? If the central government had been encouraging enough dun sa development and progress fairly for the entire archipelago, probably the sentiment may not be verbalized, ganyan. May not come out. Pero dahil nga dun sa unfair na treatment, may discrimination pa, ganyan, at hindi naman nawawala yon at hindi naman siya na-address, it's not very impossible to really think that Mindanao is going there. Oh, I think it's only just a matter of time. It's a matter of time. I mean, if we look at the African countries right now who have been in far worse conditions, even they are rising up against their colonial masters. So they are reaching for their own self-determination. I was about to say that because the stage is being set up for self-determination, di ba? You know, the self-determination, ang ingredients niyan kasi kapag meron talaga mga practical needs, di ba? Yeah, so and it's the ingredients are all coming together for them to self-determine. And you know, that's the ultimate realization of your that's a very crucial factor for independence. Ayun. Also, I'd like to point out their geography is very, very strategic, unlike Luzon and Visayas now. You know how close they are to Indonesia? That just means that they can very easily join the China +1 strategy, Belt and Road. Isang talon na lang yun eh. Konektado na sila dun. So their economic development talaga would be very fast. That's what I think. Sorry. With proper resources and proper policy. Well, the resources they already have it. Pero yung with the right policy, with the right bureaucratic tool, it's inevitable for them to progress, di ba? Yeah, so they actually, if they go with this, they have the opportunity to clear out all the mistakes in law that we currently have in Philippine law, di ba? They have the opportunity to write their own constitution. They can instantly remove the MOE issue right off the bat. They can have all the anti-trunquism law, whatever. They have that opportunity, that unique opportunity, if they go with this. And I'm all for it personally, and I would, as a second generation OFW with nearly no connection to our identity as a Filipino, masasabi ko lang, I would love to join them because close to roots na yan eh. May pumasok sa backstage, naglalaro ng talong. Nakita mo, Direk? Hindi. Diyos me! May pumasok, naglalaro ng talong, nakakaloka. Hindi ko nakita. Sayang. Ayan, hello Arya. Pagdating ko lang yung tanong nyo kanina, bakit parang hindi nakaka-capture yung mga concerns ng OFW. Unang-una, dito rin ako sa abroad pero hindi ko na lang sasabihin saan. Unang-una, yung mga GC noon na na-set up during the campaign, nawala. Nawala siya after na makavisit si PBBM. So that means, buhay pa siya hanggang hindi pa siya nakakarating. Pero nung nakatapos na siyang makimit and greet, nawala na yung mga GC. So, parang wala nilang balita. Tapos, tingin ko din, yung communication office, hindi naman talaga sila parang sila yung set of people na gustong makihalubilo sa ano ba yung tawag mo doon? Tamasa, parang gano'n. Iba kasi yung Actually, nila, manggagamit ng PCO, Arya. Sa totoo, meron din ako experience dyan sa PCO, manggagamit yung mga yan. Lalapitan ka lang nila pagka they think that they can use you. But if you're of no use to them, wala rin silang paki sa'yo. So sa totoo lang, walang compassion yung mga yan sa ordinaryong tao. Wala mang pakialam yung mga yan. Kakusapin ko lang yung pagkailangan kanila. Tsaka yung mga nakuha nilang parang tie-up kasi di ba hindi naman sekreto na meron silang mga parang PR. O tanggalin ko na lang yung paid pero PR. Iba din kasi yung mga sabihin natin yung klase ng mga PR na yun, iba yung mga parang pa-status nila. Parang pang first lady. Sorry. Parang mga pang first lady level lang.
Parang, ano yung microphone mo? Muffled yung ano mo? Muffled yung microphone. Hindi ko narinig na. Yung level kasi ng mga PR na yun, pang first lady lang. Pang first lady. Oo. Ah, what do you mean by that? Kailangan ano yun? Prim and proper, bawal magmura. Tapos kung magmura ka, dapat kasosi, gano'n. Oo. Hindi sincere, hindi ano. Oh, hindi po Hindi pwede may yung, intention to hindi po connect. pwede yung lalabas mo yung talagang nilulog mo katulad nung umakyat kanina si Joyce. Labas na labas yung kanyang yung Oo. emotion. Oo. Well, yeah. Hindi Ayun. sila, in other words, ganito na lang. Wala silang capacity to be able to relate. Ayun. Anyway, ayan. At sige, pagbigyan natin si pagbigyan natin si Teka, Alexi, meron ka bang gustong idagdag? Well, I just want to say thank you to everyone in the comment section and nagsasabi na welcome tayo dun if ever mangyari. It makes me happy to see that if it so happens, we can join them away from all of this turmoil that happens here, away from the American agenda. You don't have Mindanao roots. I don't think so. Kasi second generation OFW na, we're so far removed eh. We don't know anymore. Actually, it's funny that most people don't seem to recognize the second and third and fourth generation OFWs na galing Pilipinas pero we're so far removed from our roots that we might as well be stateless now because we don't have that identity built in us. Maramihan dito sa mga generation na to nandidiri sa Pilipinas sa totoo lang. So it's for me because I went back to the Philippines to find where I could belong, where the people I could be with, and what I found here was, wow, fuck this. This is not the place or not the kind of mindset that I would want my children to grow up in. So it's really heartwarming to see that if it ever happens, welcome tayo dun. So, that's all. Thank you for... Yeah, retire in Mindanao if ever. Uy, bata pa ako dun. I'm only 30. At least, di ba? Kapag dumating yung panahon na yun, why not? Oo. Ayun. Okay. Hello, Rhea. Hello. Hi, good morning. Ayan. Welcome na pa ako dito sa live mo. Actually, at sinatsagan ko talagang tapusin yung umaabot na 5 hours na live ninyo. Naka-Bluetooth headset lang dito. Ako, OFW ako dito sa Hong Kong. Yan. So talagang nakaka-relate din ako kay Ate Joyce kanina, which is, ito lang bilang view ko as a OFW. Hindi ako nag-vote kay BBM. Hindi na ako supporter. Hindi rin ako galit sa mga sumuport sa kanya, which is right natin kasi mag-vote. Nasasaktan ako para sa inyo kasi talagang naloko kayo, which is yung sinasabi nung he is very different. So, narinig ko yung ibang niyang speech, kagaya ng sabi ni Ate Joyce, parang hindi siya yun, parang bata ba, ganyan. Tapos, ito yung nakakasakit is that, kung kayo na may mga pinag-aralan, na may mga titulo na sa buhay, nasasaktan, how much more yung hindi nakapag-aral, yung hindi nakakaalam. Kagaya ng mother ko, hindi niya alam. Kanina ko lang nakwento sa kanya na ganito na nangyari sa bayan nyo. Kaming wala sa Pilipinas, kaming updated. How much more yung mga hindi, walang social media, walang TV sa bahay. Kaya ang lagi nilang ginagamit yung mahihirap. Kaya nagiging ginagamit nila yung mahihirap, madali lang sa kanilang makareceive ng ayuda. Mabilis silang magamit. Kaya yun yung isa rin sa kinakasama ng loob ni Tatay Digong kasi nga, kagaya no sa Mindanao, sa ibang parte rin sa amin sa Bicol, as in talagang lugmok din sila sa buhay to the point na basta makarinig sila ng ayuda, gugo sila. Which is nakakaano. Ito for me as a OFW, 24 ako na pumunta ako dito. Umuwi lang ako last 2022. 4 years ako hindi umuwi because of COVID. Pero umuwi ako, bakit? Kasi namatay yung tatay ko. So ano yun? Uuwi lang ba kami tuwing may mamamatay? Hindi kami makapagbakasyon kasi lagi kami magpapadala ng pera sa Pilipinas, pero anong nangyari? Ginigisa sa sarili mantika yung pamilya namin. Diba? Alam mo, ito yung pinakamasakit, Ate Joey, kasi is that, nung sinabi ng mother ko sa akin, anak, mag-abroad ka. Hindi naman sa tinataboy kita, pero mag-abroad ka kasi wala talagang pag-asa dito. Sino pa kaya mga nanay magsasabi niya sa mga anak nila? Alam mo, nung nagka-COVID yung father ko, nakautang ako kay amo ko ng 50,000. Tapos asing talagang kasagsagan ng COVID noon. More than 1 year ako nagbabayad ng 4,000 Hong Kong dollar kay amo ko. Kasi talagang, yun yung asing walang vaccine, walang gamot, asing talagang sobrang and then,
nung nakalabas si papa ko sa tinaboy na factory yung father ko. For 38 years na nagtatrabaho doon yung father ko. Because of COVID, tinakwil lang nila yung father ko. So, ako umiiyak ako sa Lord, bigyan mo ng hustisya yung father ko, ganyan. But by the grace of God, merong yung korte, naniniwala pa rin ako na meron tayong justice system. Kaya ang ICC na yan, huwag niyo masyadong ini-entertain yan sa Pilipinas kasi once na pumasok yan sa Pilipinas, sinabi niyo ng inutil ang hustisya sa Pilipinas. Huwag naman sana umabot sa punto na pagdadamutan natin ng hustisya ang bawat Pilipino. Ito lang ito yung tinatanong ko lagi sa Lord. Kami mga OFW, ang kakampi lang namin talaga dito, ang Panginoong Diyos lang talaga. Totoo yung sinabi mo, Ate Joey, nung kanina na natuto tayong ipag-pray ang Pilipinas, ang si Tatay Digong noon na matapos niya matuloy-tuloy. Nakita natin yun. Sinet ni Tatay Digong yung standard ng paano natin mahalin ang Pilipinas. Ako, umalis ako sa Pilipinas, wala akong pakialam sa politiko kasi I hate them. I love the government by the politics, ayoko talaga. Pero kagaya nung ibang mga OFW, natuto kaming mahalin yung bayan namin kasi kami dito mabilis internet namin. Kaya mabenta kami sa mga politiko kapag election lang. Di ba? Oo. Biruin mo, pag may mga umuwi kaming mga kapatiran namin dito na sa church, sinasabi nila ang bagal ng buhay sa Pilipinas. Kasi ayaw ng mga politiko na maging matalino ang mga tao. Biruin mo, ito si nakakasakit ng loob ko. Meron akong taniman sa taas sa rooftop namin, nagtatanim ako ng kamatis. Kayo ba? Dito nakita ko, narinig ko na rin, nasasaktan kayo, may nagtatapon ng repolyo, ng kamatis, ng mga gulay. Tapos kapag may bagyo, kapag kailangan ng mga ganyang gulay, ang mahal-mahal, puros kayo reklamo. Alam mo, ito yung kulang sa Pilipinas talaga. Yung mag-invest tayo sa karunungan, paano mag-preserve ng mga pagkain natin. Dito sa Hong Kong, natuto akong paano mag-preserve ng pagkain. Kahit asin lang talaga, asin lang, i-blanch mo yung gulay, tapos asin, ibilad mo sa araw, mayaman tayo sa araw. Pero nalulungkot ako, nagtatapon ng gulay, nagtatapon ng pagkain, tapos kapag gutom, mag-aayuda. Ang ginagawa niyo sa mga Pilipino, kulang na lang pakain yung kanin baboy. Ang literal na halo-halo. Actually, yung kinakagalit, yung kinakagalit ko talaga is yun, tama kayong sinabi mo, Ate Rhea, na kulang na lang ibigay sa Pilipino kaning baboy. Ganun yung tingin ko dun sa pag-aayuda, yung 500 billion na ayuda nitong gobyerno na to, na inaprubahan nila sa 2024 budget. Para sa akin, ito yung parang binigyan mo ng kaning baboy yung mga Pilipino. Yan na pera, ito lang masaya na kayo. Hindi po yung kailangan namin. Kailangan namin ng tren, kailangan namin ng infrastructure, kailangan namin ng medical services na maaasahan ng mga, Ate Rhea, mumute lang kita saglit ha, habang i-mute lang kita para, ayan, meron kang background noise eh. Ay, ako pala yung background noise, teka, sorry, sa akin pala galing yung background noise, Ate Rhea, hindi pala sa'yo. Ayun. Tawag dito, balik tayo doon, yung tama ka doon na kaning baboy talaga, yung binibigay ng gobyerno na to sa mga tao, kaning baboy. Hindi, ang kailangan natin, medical services na maaasahan ng kahit sinong Pilipino na, ako po ang pangarap ko para sa Pilipinas ay magkaroon tayo ng access sa medical services na hindi na magiging issue kung may pera ka o wala. May mga umaakyat nga dito, may umakyat nung isang araw. Sabi niya, ate, ako middle class ako, kumikita ako, may sweldo ako. But I am one operation away from poverty. Isang miyembro ng pamilya ko, magkasakit, maoperahan, maghihirap ako. Yun po yung katotohanan sa buhay ng mga Pilipino ngayon. And ngayon, what can they offer? 500 pesos na ayuda? Bibigyan ka ng 15,000? Isang one-time, big-time, 10,000? That is not the life that we want. What we want is system, infrastructure, services na maaasahan ng kahit sinong Pilipino. 'Di ba? Maraming Pilipinong masipag, maraming Pilipino na hindi mo talaga aasa yung mga yan na I mean, kung wala kayong ibibigay, hindi mamamatay sa gutom yung mga Pilipino kung hindi mo aayudahan. They can find ways. But what they want would be kung kaya nilang magtanim sa kanilang mga maliit na perasong lupa, ay madala nila yung pananim nila sa merkado. That will give them sustainable living, 'di ba? Meron silang mga ginagawa na kung ano-ano sa kanilang mga bakura, sa kanilang bahay na maaaring ibenta. Provide a facility for it. Meron silang skills, wala silang puhunan. There should be a financial facility para mag-extend ng loan dun sa mga Pilipinong kayang gumawa ng mga bagay at produkto na wala silang initial na kapital. I mean, those are the things that we want. And hindi yung 500 billion na ayuda. 'Di ba?
Yun nga po kanina na-mention ni Ate Rhea, no, na ang kailangan natin yung matuto tayo na pagyamanin yung resources natin. O meron kang oversupply ng kamatis, it should have been put into something that is more it should be translated into something na magagawa mo pa rin into product, 'di ba? Ma-preserve. Magagawa mo siyang tomato sauce. Kapag tomato sauce. Tapos dito pa, pasensya na, kukunin ko lang, grab ko lang tong opportunity because ako, updated naman ako in politics, especially kagaya ng sabi ko, kami mga OFW, sikat na sikat lang kami kapag eleksyon, diba? Amen, kayo dyan. Kasi totoo naman, kasi malakas yung internet dito sa amin. Pero kasi, ang masakit lang kasi, nagamit tayo tuwing eleksyon, pero pag kami, uwi kami ng Pilipinas, gusto man namin magpahinga, biktima din kami ng nakawan sa airport, di ba? Pero pasalamat ako sa Lord, hindi ko yung naranasan. Pero nakakasakit. Mga empleyado sila ng gobyerno, pero kami pa yung sinusungitan. Literal yung sinasabi na kami ay mga bayani ng bayan. Pero hindi naman kami nakaka-receive ng totoong treatment. Yung lunch dyan sa NAIA, siguro iilan lang makaka-receive niyan. Pero yung sa amin, baka pwedeng, asing talagang magdagdag kayo, kumbaga yung health card para sa aming mga OFW, parang ganun, para gusto kong umuwi para lang magpa-check up kasi dito takot din kami magpa-check up kasi may mga amo na ayaw nilang may sakit kami or kaya magpapa-check up kami dito pag worse yung situation namin pwede kami i-terminate agad-agad ganun. Parang in short pag mag-for good ba kami may madadatnan ba kami sa sa Pilipinas kasi hindi naman kasi lahat ng OFW nakakaipon. Pumunta ka dito nang wala, yung iba wala ring uuwi, yung iba bangkay pa. Diba? Pero yung masakit sa amin, nagpapakahirap kami dito, nakikita namin yung bayan namin, mga kapatid namin, mga Pilipino, umiiyak din. Parang walang kwenta yung mga pinagpapagal namin dito. Alam mo yun? Tapos ito maiba ko din kasi nanood din ako, pinapakinggan ko yung hearing ni Senator Amy. Marami talagang half ang opinion kay Senator Amy. But for me, salamat sa kanya kasi kahit na ganun yung nare-receive niyang mga negative comments, masakit talaga yun kasi kapatid siya. Kasi kahit naman ako, siguro kung kapatid ko si BBM, masakit sa akin pero bubudyakin ko din talaga siya. Kasi nga, hello, hindi mo lang pangalan sinisira mo, pangalan ko din, pangalan ng tatay natin. Parang ganun. Pero salamat din kasi tinatayuan niya. Pwede naman siya kasi manahimik. Pero dahil may obligasyon siya sa taong bayan, alam niya yung totoo, dinadaan naman niya improper procedure, like hearing dito, ganyan, narinig ko rin yung mga testimony ng mga victim ng mga papirma-pirma na yan. Alam mo, at least, salamat kasi tinatayuan niya. May mga nakikinig sa kanya. Actually, ako yun yung yun, kasi kung kunwari si PRRD, kaya naman pumutok yung matanda dahil nagalit siya dyan sa pambababoy ng Tamba Initiative na yan Diba? Alam mo, masakit talaga para sa kanya. Kaya nga nag-sorry sa kanya si Bastik, di ba? Hindi dahil sa mga masakit na sinabi, kundi doon sa nararamdaman niya bilang ate. Kasi masakit talaga. Sabi nga sa Bible, the truth will set you free. Pero masakit talaga. The truth hurts, di ba? But, alam mo, kasi hindi naman natin... Nag-sorry si Bastik naman, direct, di ba? Parang nag-sorry si Bastik kasi masakit yung sinabi niya. Pero Bastik really meant what he said. Diba? Yes. Diba? Tayo, diba? Nagsusorry tayo, hindi dahil sa ginawa natin, kundi masakit yung mga nasabi natin. Pero, pero kailangan kasing sabihin, even Tatay Digong, diba, nagsorry siya, no? Alam mo kung tutusin, nung sinabi pa ngayon ni Tatay Digong na, bago niya sabihin na gano'n si BBM, alam mo, naramdaman ko pa rin na nagpakatatay siya kay BBM. Nagpakatatay pa rin siya, kaya nga binigyan chance eh. Pero, maano ka talaga? Ewan ko lang din. Yun nga yung inaano ko kanina, Ate Rhea, no? Yung, nung binabalikan ko yung, kasi valid naman yung question ng mga, bakit ba't hindi niya hinuli? Bakit ganun, eme? So, tinitingnan ko, pag binabalikan ko, inconsistent ba talaga at selective si PRRD doon? Parang hindi naman. Kasi si PRRD, yun nga yung essence ng tokang ni PRRD sa Davao noon di ba? Direct naka-mute ka. Joey, may mga nagko-comment lang tungkol sa sorry ni Baste. Nag-sorry siya kay Senator Amy kasi nasaktan niya si Senator Amy dahil sa mga sinabi niya dun sa kapatid nung isa. Pero hindi siya nag-sorry dahil gusto niyang bawiin yung sinabi niya. Nag-sorry siya kasi alam niya nasaktan yung si Manang, tinatawag niyang Manang. Sorry kasi alam ko masakit yung sinabi ko, pero I mean it. Parang ganun ang sorry niya. Pero hindi siya nag-sorry dahil hindi niya minimin. Tinitwist na naman kasi ng media na parang nag-sorry si Baste parang ganun. Pero hindi, nag-sorry siya. Parang nag-excuse ba? Alam niyo yung excuse na... Nag-sorry siya kasi alam niyang masakit yung sinabi niya. Exactly. So,
Parang ganun lang. So, hindi pa siya, ako eto lang yon. Ako eto lang. More than PRRD, si Senator Amy, talaga Inday kasi siya eh. Inday Sara yan eh. So, just like Inday, pero masaya na ako sa mga statement ni Inday ngayon na medyo nire-respeto niya si BBM, meron sa gitna, ipupush niya pa rin yung gusto niya. Kung nasan kasi si Inday, sure na sure ako nandoon si Manang. Kaya sa mga hindi pa talaga convinced kay Senator Amy, I'm not forcing anything. No? Pero di ba sabi naman nila time is the ultimate truth teller. Sooner or later you'll find out once Inday already is ready for anything. Yun lang yun. I respect everybody's opinion about her. Oo. Ay, sabi ko nga ako, normal na citizen lang naman ako eh. I mean, wala akong influence sa mga politicians or whatever. But for me, i-measure ko yung mga galaw ng politician based on the things that I want for my country. Ayoko ng People's Initiative na led by BBM and HOR. PRRD already said na yung People's Initiative na yan is actually led by HOR, BBM, and Lisa. Now, Senator Amy is actually establishing yung connection ng HOR at ng People's Initiative na yan sa Senado. And for me, that's a very important task at hand. So sa akin, importante yun na, yun yung ano dito. Ngayon yung kung kunwari, whether namamangka sa dalawang ilog si Senator Amy or what, you expect that to, you know, politicians are politicians. At the end of the day, kung ano man yung nilalaro nila dyan or what not, ang importante sa akin, ano yung nagiging hatid nito sa normal na Pilipinong kagaya ko. I think I miss just getting her cue from Inday. That's it. So medyo mas critical pa nga si Senator eh. So ako naman, gagaya na napag-usapan namin. Of course, anything that Inday would say, I miss there. And gusto ko lang i-clear yon, hindi kagaya ng pinalalabas na yung sorry na yun is parang excuse, no? Parang pasensya ka na kung nasabi ko yun, but it is what it is. Hindi yung pasensya ka na nasabi ko, hindi ko minimin yan. Minimin talaga si Basta. Yun lang yung sasabi ko. Siya parang out of character si Basti na may sasabihin siya tapos magsasorry siya kasi gusto niyang bawiin. Hindi talaga. Alam mo, ano nga sila eh. Actually, even Baste said naman excuse to her sister. Rin siya, hindi ko kasi alam to pero kinuwento lang sa akin na nung nag-aral pala sila sa Manila, parang si Inday ang nanay ni Baste. Yun lang yung pagkakakwento sa akin ni Senator. Sabi niya, siyempre, nagpaumanhin din siya sa ate niya na ganun. Pero yun talaga ang yun ang talaga nararamdaman niya. Yun. It's not really, it's not really na parang nagsusorry siya dahil mali yung nasabi ko. Hindi ganun ang sorry niya. Nagsusorry siya kasi nag-excuse siya. Alam mo yung tipong halimbawa, may hindi ka nagustuhan, tapos sabi mo pasensya ka na, pero alam niyo yung ganon. I don't know why media is twisting it. Pero it was very, hindi ko alam kung paano yan. Basta ako, ang stand ni Senator Amy, she loves her brother. She wants to save her brother, but I don't know how she'll do it because she's not okay with the wife. She's not okay with the cousin that is very close. And she's not okay with all the people surrounding them because it's all people from it's all the people around him are not their people. Na hindi yung tao ng mga Marcos yung mga nandiyan. So yun lang yung alam ko, but I cannot push this. I cannot feed this to people because only time will reveal na nandoon talaga yung kung alam nyo lang na hindi talaga sila okay. Natatawa nga ako pag sinasabi ko hindi ko alam kung paano makukumbinsi yung tao na 2021 bago magpadulo ng pandemic, hindi na okay yung mga yan, lalo na si Lisa at saka si Amy. So ngayon, hindi ko alam kung paano ko i-explain. Pag sinabi ko kasi sa inyo yung mga magiging friendship over na rin kami nitong isa eh. Pero yun lang, pasensya na kayo. Hindi yun lang ang masasabi ko. Yun lang ang masasabi ko talaga. Hanggang dun lang. But everybody is welcome when you express your sentiments about the senator. But ako, what you see now in the media is not a plan, it's not a scheme, it's not a tactic. Senator Amy is not really okay with the wife and the cousin. That's it. Pero hindi pa sila nag-uusap din ni Bongbong. Hindi sila kahit 1 minute na phone call, wala. Promise. Ang kausap ni Senator si Sandro. Yun lang yun.